Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga, good news to, nakarma na. Ako yan po ang ating pag-uusapan mga kababayan pero bago po natin i-play yung ating main video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At unahin na po natin to mga kababayan, si Auntie Claire. Aba, eto pagdating kay Senator Marcoleta, latag na ang ebidensya. Pero pagdating kay Romualdez, mga kababayan, tila umuurong, di ba? O ito, pakinggan po natin ito mga kababayan, ha? Ang pag-iimbestiga sa kaso ni Senator Marcoleta dahil nandyan nalatag na, siya mismo nagbigay ng mga ebidensya laban. Wow, naman talaga itong si Auntie Claire mga kababayan, ha? O, si Senator Dante Marcoleta pa talaga ang nagbigay ng ebidensya. Diba? Sinong ob-ob, no ba? Na tao ang magbibigay ng ebidensya against sa sarili niya. Pero sabi niya, nakalatag na eh. Diba? Nakalatag na daw mga kababayan. Grabe, nakalatag na agad pag kay Senator Rodante Marcoleta. Sa kanya. Hindi po tayo ang abogado ni Senator, or rather ni Speaker Romualdez. Pero kung sinasabi nila nahuhuli, nadinig po natin mismo si Ombudsman na kinakailangan nilang pagtibayin ang ebidensya laban kay dating Speaker Romualdez. So wala pang ebidensya mga kababayan kay dating Speaker Martin Romualdez, no? Pero pagdating kay Senator Marcoleta, nakalatag na ang ebidensya. Diba? Grabe naman po ito mga kababayan. Ano ba ito? Nagpapatawa ba ito? Ha? Kasi, biruin mo yung speaker ng pinaka-corrupt, okay, na budget, pinaka-corrupt na nangurakot sa flood control. Wala pang ebidensya, mga kababayan. Pero sinasabi na ni Saldico, ng 18 Marines, di ba? Hanggang ngayon, wala pa rin ebidensya. Ano ba ito? Ombudsman Boying Rimulya. Tapos sinasabi mo, walang selective justice, di ba? Pero ano nang nangyayari ngayon? Parang selective justice yata ito. Speaking of selective justice, mamaya may ipapakita po tayo na talagang talaga nito. Napakabalahura ng ombudsman natin. Kung sinasabi nila na nagsalita na si Saldico, bilang abogado, kahit magsalita ng ilang beses si Saldico, pero wala sa Pilipinas. Hindi niya pinatotohanan. Wala siyang affidavit. Hindi siya Oo nga, for legality, for formality, syempre ganyan ang iisipin nyo. Pero para sa taong bayan, no, mga kababayan, para sa atin, ano pa? Ano pa yung mga sinabi ni Saldico? Whether or not Saldico is in here, mga kababayan, kung ano man ang sinabi niya doon sa video, dapat po ba natin paniwalaan yun? Oo, bakit? Ito ang unang rason. Nanganganib po ang buhay niya. Kaya isiniwalat niya na kung ano yung nalalaman niya. Diba? Sabi nga, ang taong mamamatay na, for example lang I'm not saying na mamatay talaga itong si no. For ano lang yan, okay? What I'm trying to point out, may kasabihan po tayo, ang taong mamamatay na, kasi nga may banta sa buhay niya, okay? Hindi po nagsisinungaling yan mga kaubayan. Diba? May banta na sa buhay niya eh. Diba? Pasok. Hindi po tatayo sa korte ang ganitong klaseng pagsasalita. Marami po sa over social media makikita niyo po sa mga comments, 'di ba, na why Senator Marcoleta, at ito po ang sinisigaw rin ng mga INC members na selective justice. At kamusta na po ang gumugulong bang kaso ni House Speaker Martin Romualdez na isa sa mga inaasahan nilang makasuhan? So, pag sinabi po ba natin selective justice? So yan mga kababayan, no? Yan po, ganyan po sila ka balahura pagdating po sa pagbibigay ng hustisya mga kababayan, no? Pagkakampi nila maybe delayed, no?
pinagtatakpan or wala talagang ano na i-abolish na lahat ng kaso mga kababayan. Or magbingi-bingi lang sila, magbulag-bulagan lang sila, okay na 'yon, 'di ba? Ito po yung sinasabi natin mga kababayan na si Remulla talagang ano to eh. Ito sinasabi niya dito Ito muna unang picture. Ayan Anong sabi dito ni Remulla mga kababayan? Sabi niya dito, there is no selective justice when it comes to ombudsman. Taran taran. Ombudsman mga kababayan. Ito naman yung second picture. Nasaan ba yun? Yan sino yan? Congratulations, Juanito Jose Remulla III. World record holder. 87 days. The fastest case dismissal and release despite complete drug evidence. Ano ka ngayon, Remulla? Diba? Walang selective. Hindi niyo talaga pinipili pagdating sa pagdating sa mga kalaban sa politika. Wala kayong pinipili eh. Pag mga kalaban nyo, pero pag mga kakakampi nyo, lalo na pag anak, mga kaubayan, diba? Itong mga panahon na ito mga kaubayan, DOJ po si Remulla dito. Kaya nga napakabilis na lumayan ang inayupak na anak niya dahil nasa DOJ siya, diba? Tapos sasabihin mo ngayon, walang selective justice. Naglulukuhan lang tayo dito mga kaubayan. Diba? Ito pa mga karibin natin, gusto ko pong i-share din ito. Ito si isang political analyst. Ito, pakinggan po natin to. Senator Marcoleta, out of the blue, mayroong plunder case just because of the donation. Ang tanong ko sa ating gobyerno at sa ating mga politiko, sino ba ang hindi tumatanggap ng donation pag panahon ng Sino ang hindi tumatanggap ng donation sa panahon ng kampanya? Tanungin niyo si President Bongbong Marcos Jr. kung tumanggap din po ba siya, 'di ba? Tanungin niyo si Luestro, tanungin niyo si Risa Hontiveros, si Soto, si Lacson, 'di ba? Kung tumanggap ba sila ng donasyon. eleksyon? Yun ang tanong Kung si Senator Marcoleta kakasuhan nila ng plunder, ang daming politiko na pwedeng kasuhan ng plunder kung yan lang ang magiging basihan nila. Kasi sa dami ng politiko natin na mga korap, sa dami ng politiko natin na tumatanggap ng limpak-limpak na salapi during election to fund their election campaign, why the hell is just one person being, persecuted at the moment? That's political persecution really, because if you don't want to be selective about these things, then isa-isahin mo ang bawat politiko na nanghihingi ng pera kapag eleksyon. Kasi alam mo, itong mga bagay sa eleksyon, itong mga pagpa-fundraise at pag-donate ng mga tao sa mga politiko, limpak na salapian, hindi yan, common yan sa Pilipinas. At ngayon lang ako nakakita, kinasuhan ng isang senador dahil may nag-donate sa kanya. At they're trying to justify Diba? Kinasuhan mga kabayan and trying to justify ito. it sa DOJ at saka ng Ombudsman. Sa entire history ng eleksyon sa Pilipinas, so far, wala pang ganito. Ngayon lang. Now you have Kita nyo na, ngayon lang mga kabayan, ngayon lang ito nangyari na kakasuhan ng plunder dahil po sa donasyon. Aray ko po. May nakita nga akong post mga kabayan, attorney yata yun, sabi niya, ang private funds na dinonate mga kabayan, it's not, hindi siya dapat ma-plunder, mga kabayan. Kasi it is not coming from the government funds, mga karibin natin. So, ano masabi nyo? May selective justice ba? Or wala, mga kababayan? Pakitanong nyo kay President Bongbong Marcos Jr. kung tumanggap din ba siya ng donasyon. Especially itong mga alyansa. Kasi balita natin, mga kababayan, na yung ginamit sa kanilang kampanya ay galing mismo, sa pondo ng gobyerno. Diba? Galing sa pondo ng gobyerno. Ibig sabihin, mas may pwedeng kasuhan sila, di ba? Ng plunder kaysa kay Marcoleta. Kay Marcoleta, private citizen po yung nagbigay. Di ba? Hindi pera ng gobyerno. Pero itong alyansa ay galing po sa government fund. Di ba? So, yung kasalanan ninyo, diba? Binabato nyo kay Senator Rodante Marcoleta. Yun ang nakikita natin dito.
mga kababayan, yung kasalanan nila, binabato nila kay Senator Rodante Marcoleta. Alright? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below. At ito, basahin lang po natin to, itong mensahe ni Tatay Digong. Ayan, palakpakan po natin. Ito po si Tatay Digong, sabi po dito, ipagpatuloy nyo yan sa abuso nila sa atin. Darating yung panahon na mapupuno talaga yung Pilipino. Former President Rodrigo Duterte. So, ito napansin nyo ba, napakagulo na ng Pilipinas. Hindi pa po sila natatapos sa kanilang termino. I mean, diba, magulo na yung buhay nila. Diba? Kasi supposed to be, ngayon dapat patapos ang termino mo. Dapat, mahal ka ng mga Pilipino. Pero eto, galit ang mga Pilipino sa'yo. Diba? Paano na lang kung wala ka na sa pwesto? Paano na lang kung wala ka na sa pwesto at wala ka ng kapangyarihan? Kung gawin yung ginawa ninyo, diba? Kung gawin yung ginawa ninyo sa ginawa ninyo kay former President Duterte, diba? Sa ginawa ninyo sa pamilya Duterte. Paano kung gipitin din kayo pagdating ng panahon? Diba? Sasabihin nyo. Anong sasabihin nyo? Yeah? Harassment to, harassment. Gumaganti lang ang taong bayan. Sabi nga, there is always a time for reckoning. Hindi man yun ngayon, dadating ang panahon na makakabawi din ang taong bayan sa mga hinayupak kayo. Diba? Sabi nga ni Senator Alan Cayetano, nasa inyo man ang kapangyarihan, nasa amin ang katotohanan. Ayan, palakpakan po natin. At ito nga mga kabayan, pasadahan na po natin yung video. Ito po, Sir Badong Aratiles, pasok pa. Galit na galit po si Ronald Llamas na bakit daw po akala daw ba niya bloodbath ang gusto ni BP Sara, bakit pinadidismiss ang kaso sa impeachment court. Alam nyo, panahon na siguro para sagutin natin yan kasi lagi po nilang sinasabi yan, bakit pinadidismiss ni BP Sara yung kaso niya? Akala ko ba bloodbath ang gusto sa Senado? Okay, pag-usapan din po natin, ito po pumalag po si Ping Lacson na Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee. Vice Chairman na naman. Pumalag po si Ping Lacson dahil sabi po ni Alan Peter Cayetano, madederail o maaantala yung pag-iimbestiga dito po sa flood control dahil sa impeachment. No? Sabi ni Lacson, hindi totoo yan. Paano hindi maging totoo? Ngayong pangalang nakikita na po natin mga kababayan. Ano po ba yung ginagawa nila ngayon? Wala na tayong narinig Diba? Wala na tayong narinig dyan sa flood control na yan, ninayupak na yan. Diba? Ay nako. Alam nyo, kayong mga politiko, kayong mga senador, kapag inimbestigahan nyo po itong na ito, at yung flood control scam, mag-iiba po yung tingin ng tao sa inyo. Diba? Even, may mga ginawa kayo sa past na hindi maganda. Pero, pag pinagpatuloy nyo itong investigasyon sa flood control at nagustuhan ng taong bayan, kasi iba rin yung pinagpatuloy, pero pinagtakpan din naman, di ba? O sige, pagpatuloy natin yung investigasyon, pero pagtatakpan natin yung mastermind. Iba rin yung usapan na yon. Pero kapag naging transparent kayo, naging totoo lang kayo, sabi mo nga, Lacson, na kung saan kadalhin ng ebidensya, doon ka pupunta. Diba? O, pag natuntun mo yung ebidensya na yan, maaaring tangkilikin ka ng mga Pilipino. Diba? Ganun lang kasimple yun mga kababayan. Nagsagutan din po, sumagot po si Trillanes dito po kay Attorney Baligod dahil po sa nilantad niya na pangungumbinsi, pag-aalok ng 10 million each sa bawat isang 18 na ex-Marines para bumaliktad, na pinabulaanan po ni Trillanes at sinabing ito ay fake news. Pero bago ang lahat mga kaboses, kung bago ka pa lang dito sa aming channel, siguraduhin nakasubscribe ka na at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga mainit, subscribe makabuluhan na. at napapanahong Follow po sa balita at Facebook videos mga karabin namin. natin. Okay. Thank you. Pag-usapan natin, kung ano na lang po yung unang dumating. Yun na po ang ating pag-uusapan.
Okay, pag-usapan po natin itong mga mali-malit ha. Inoon ko lang po yung ating yung ating hanap buhay. Yan. Nauna po ang ating hanap buhay. Pag-usapan na po natin kung ano po yung nakalagay rito. Ito po, meron pong isang lagi ko na nakikita to na umaatake sa mga Duterte, sa pong DDH na nagngangalang Patibaw. Sabi po, paano magiging maayos ang bata kung ang magulang ay DDS? Patay, tatawa pa sa rape joke. Ayan po, no? Ngayon po ay kasalukuyan ng isinisisi po nila, no? Matapos po hindi maisisi, walang maniwala kay Risa Ontiveros na yung Gorbax na laro ang dahilan kung bakit namaril. Ito na naman po ang mga kampon ng kadiliman, no? Nagbadya na naman. Hindi po kampon ng kadiliman ni Satanas, ha? Kampon ng kadiliman ng makulimlimang kilikili. So yan mga kabayan, pasadahan din po natin to si sino ba ito? Si Ogie Diaz. Ayan, Ogie Diaz mga kabayan. Sabi po dito, wag nyo nang hilinging patalsikin ang Pangulo sa rally. Hilingin na lamang na samahan niya tayo sa pakikipaglaban sa korupsyon. Di mas maganda yun. Yung iupak na yan. Sa bagay, alanganin din naman kung i-impeach tayo ng Pangulo. 2 years na lang. No? So, yung INC wala namang sinasabing patalsikin ang Pangulo. Ang gusto nila ay wakasan itong korupsyon sa ating bansa, mga kababayan. No? For your information, OG Diaz, di ba? Mukhang hindi kaya nanonood ng balita, okay? Ang sinasabi ng INC ay maging fair itong administrasyong ito. At wag plantingan ng kaso si Senator Marcoleta. At syempre, tigilan na ang korupsyon, mga kababayan. Diba? Pero kung sasabihin mo, so samahan tayo ni President Bongbong Marcos Jr. na mag-imbestiga sa korupsyon, nako. Nag-imbestiga na po sila. Hindi mo ba yun alam? Yung ang tawag doon. 'Di ba yung create niyang commission? Nakalimutan na natin yun. Yung basta yung commission nag-create ng Pangulo, nakalimutan ko na. Anyway, 'di ba nag-create na po sila nag-imbestiga na po sila diyan. At anong nangyari? Lahat po ng official lahat po ng miyembro ng commission na yun ay nag-resign, mga kababayan. Isa na lang yata yung natira, 'di ba? Bakit? Bakit sila nag-resign kung talagang they are for the righteous, di ba? Kung baga, nasa tama sila. Maybe nag-resign sila dahil nakikita po nila na yung tinutumbok ng mga ebidensya ay patungo rin sa palasyo. Yung nagpapaimbestiga, yun din ang tinutumbok ng ebidensya. Di ba? Huwag na tayong maglukuhan. Yun po talagang totoo, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi, mga karib natin sa video ito? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.